Ang dokumentaryong ito ay tungkol sa isa sa pinakakilalang simbahang Romano-Katoliko. Kinilala rin dahil sa pagiging makasaysayan na gusali at struktura sa larangan ng arkitektura na kung saan matatagpuan sa lungsod ng Maynila at ito ang Quiapo Church. Noong ika-29 ng Agosto, taong 1586, nang itinatag ang distrito ng Quiapo ni Gobernador General Santiago de Vera, ginawa din ng mga Pransiskanong misyonaryo ang unang simbahan ng Quiapo. Ang pagpapatayo ng simbahan ay pinangungunahan ni San Pedro Bautista, isang Pransiskanong misyonaryo na ang tagapagtatag din ng iba pang simbahan sa buong Kamaynilaan at pati na rin sa lungsod ng Laguna. Noong 1639, ang buong gusali ay natupok ng apoy nang sumiklat ang sunog sapagkat ang unang simbahan ay gawa lamang sa kawayan at nipa. Ito ay itinayo na muli sa barok na estilo na gawa sa bato. Sa taong 1863, ang simbahan ay bahagyang nawasak sa pamamagitan ng isang lindol. Sa ilalim ng pangangasiwa nina Padre Eusebio de Leon at Manuel Rojas, ang ikatlong simbahan ay nakumpleto noong 1899. Noong ika-30 ng Oktubre 1928, ang simbahan ay muling nasunog at natira na lamang ang iilang pader at kampanaryo. Sa pamumuno ni Doña Encarnacion Nakpil de Oronce, ang komite ng parokya ay nakapaglikom ng pondo sa pamamagitan ng donasyon para sa muling pagpapatayo ng simbahan. Sa tulong ni Architect Juan Nakpil, isang national artist, ang panibagong pagbubuo ng simbahan ay nabigyan daan, kabilang na dito ang pagpapagawa ng simboryo o ang dome at pagpapatayo ng pangalawa pang kampanaryo. Sa taong 1984, ang simbahan ay muling kinumpuni sa pamumuno ni Messenger Jose Abriol at sa tulong ng Pilipinong arkitekto na si Jose Maria Zaragoza at si Engineer Eduardo Santiago para mapalawak ang gusali upang mapaunlakan ang higit pang dumadami ng mga deboto. Ang simbahan ng Quiapo ay itinayo upang maging isang lugar kung saan maaaring manalangin ang mga Romano-Katoliko. Ang sinaunang pangalan nito ay San Juan Bautista, na kung saan ang paggabay na iglesia ay sa ilalim ni San Juan Bautista. Nang dinala ang itim na Nazareno sa simbahan, ito ay binasbasan at pinangalanan bilang Basilica Menor na Itim na Nazareno. At tungkol naman sa arkitektura ng simbahang ito, ang harap ng simbahan ay nagpapakita ng balanse o symmetry sa magkabilang bahagi ng kanyang istruktura. Ang disenyo ng dalawang kampanaryo na may taas na 4 na palapag ay hango sa Italianong arkitektura na Renaissance. Sa tuktok naman nito, ang mga baluster at dekorasyon ay nakakabighaning tignan. Nang dahil dito, di lang ito nagsilbing kampanaryo, kundi nakapagdagdag na rin ng otoridad sa pananampalataya ng Kristiyano. Sa taas na bahagi naman ng harap ng simbahan ay makikita rin ninyo ang silyo ng Santo Papa na nagpapahiwatig na ang simbahan ay itinaas sa antas
na Basilica Menor ng Vatican. Sa unang palapag ng simbahan ay hinati sa mga patayong pader. Ang ikalawang palapag ay may palapad at pinalawak na pader na naipapakita ang pagbabago ng mga bilugang poste. Ang pangunahing pasukan ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng unang palapag at ang ibang pasukan ay matatagpuan naman sa mga gilid ng likurang bahagi ng simbahan. Sa pagpasok mo sa pangunahing pasukan ay sasalubong sa iyo ang mataas na pinto na hugis arkona na kung saan ay malinaw mong matatanaw ang marangal at kahangahangang altar. Sa mga gilid ng simbahan ay serye ng mga bintanang hugis arko at mga disenyo na stained glass. Ang disenyo ng unang palapag ay hango sa pangkaraniwang Romanesque at Gothic na estilo. Agad-agad mong makikita ang hugis krus sa panloob na palapag ng simbahan. Sa pinakaloob na bahagi naman ng simbahan ay may simboryo o domina na pinalilibutan ng mga bintanang may gintong lilok sa ibabang bahagi nito. Ang paglagay ng simboryo o dome ay nakapagdulot ng karagdagang liwanag at ningning sa altar at para bang kumbaga ang altar ay biniyayaan ng poong may kapal galing sa kalangitan. At sa aming paglilibot sa lugar na ito, aming nakita ang isang matanda. Siya ay isa sa matagal nang nagtitinda ng sampagita sa lugar na ito at nakapwesto siya mismo sa tapat ng simbahan. Siya ay nilapitan namin at aming nakapanayam. Si Lola Flora Rubio. Bitin po Ano po pangalan niyo, Nay? Mrs. Flora Rubio, Ilan taon na po kayo? 80. Gano'ng katagal na po kayo dito sa Quiapo? May bata pa ako, nagtitinda na ako nito sa pag- Dito na po ba kayo lumaki? Dito ko pinanganak, sa Solis Tondo, Maynila. Dito sa po kayo natira? Dito sa Solos? Sa ngayon, nasa San Jose del Monte ako. Kapraso ko lupa doon. Yung pamilya niyo po, nasaan? May kanya-kanyang buhay sila, yung mga anak ko. Dalawa lang anak ko, sa babae sa lalaki. May pamilya na sila. Yung magulang niyo po Pwede ba? ba lumayo muna kayo? Bata pa lang po, nagtitinda na po kayo. Taga-Solis ako Sa Solis galing to Solis. Bali dito lang po kayo nagbebenta po kayo para dito po. Dito lang. Bali ano po ba mga kaganapan dito sa Quiapo Church na nakinyan? Mga fiesta, Pasko, Bagong Taon, marami. Mabili dito. Tsaka pagka araw ng kaarawan, Biyernes, ng Malapong Nazareno, maraming tao. Maraming nagsisimba. Tulad sa Biyernes, last Friday, at saka first Friday, talagang parang. Lumayo muna kayo, patawarin kayo ng Diyos. Ano po ba yung mga napansin yung pagbabago nung bata pa kayo habang lumalaki kayo dito sa Itong Quiapo? panahon nito, ang laki ng pagbabago kaysa nung bata pa ako. Sa ano po, postura po, sa structure po ng buong Quiapo, pati pong Plaza Miranda, ano po ang mga pagbabago? Ano po yung mga dating Sa ngayon, nabago? napakaraming tao. Pero nung kabataan ko pa, nung mga bata-bata pa ako, madalang ang tao dito, nakapagpapaparking pa sila dyan. Ano po yung mga napansin nyo nagbago dyan sa itsura ng Quiapo Church simula po nung bata kayo, paglaki nyo? Yan. Ang gitna niyan, napagawa na. Hindi dating ganyan yan. May porch siya, may corridor. Opo. Bago umentrance po. Bago yan, binuuna. Yung dating kulay niya po, hanggang ngayon ganyan pa rin po ba? Kulay Mini, gatas.
Mini-maintain lang po nila yung Yung dating kulay. Ano po yung mga tinitinda niyo dyan? ito lang, sa Sa pagkita Pagita lang. lang po. Simula bata po kayo sa Pagita na. Ito naging hanap buhay ko. Pag-graduate ko sa high school, ito na. Pero nung bata ako, nagtutuhog ako nito. Nagtuhugan ko, binabaon na. Hindi na ako nangingi ng baon sa magulang ko. Ganun lang. Okay. Ramdam na ramdam namin kung gaano niya kakilala ang Quiapo Church. Habang kapanayam namin siya, tila bagang naranasan niya ang lahat ng kaganapan sa lugar na ito. Ang bayan ng Maynila, ang pista ng itim na puong Nazareno, ay isang taunang selebrasyon na hinihintay ng bawat isang deboto. Isa na itong kagawian dahil sa lahat na nag-aabang dito. Milyon-milyong tao ang nakikipagsapalaran upang makalapit lamang sa imahe na puong Nazareno o at least makahawak man lang sa lubid na humahatak sa sakarosa ng andas para sa prosesyon. May ibang hinihimatay, meron ding iilang di maswerteng matapakan at mamatay, at ang ilan ay inaatake pa sa puso. Ginagamit din ito ng mga kawatan upang makapagdukot sa mga bagahe ng mga deboto. Naging kaprediktong routine na ito, pero hindi ako binigo nitong mamangha pag nakikita ko ang pagbuhos ng emosyon at sigla ng mga taong mapabilang sa panata. Itong prosesyon ay tumatakbo ng humigit kumulang 5 kilometro sa kalye ng Quiapo, pero umabot ng 17 oras para sa imahe makarating lamang sa huling destinasyon. Mga deboto'y kadalasan nakayapak, lumalakad kada pulgada, at ang kataway nakikipagsapalaran dikitan sa iba. Parang dagat ng tao na umaalon sa luneta. Imaginin mong ilagay ang iyong sarili sa dami ng tao na iyong makakasama sa posisyon na ito, na di alintanang humampas ang katawan sa lapag. Ito'y tilang imposibleng makontrol ang mga tao na parang walang batas, sa karamihan nila'y nagnanais na makalapit sa karosa. Ang iba'y sumasabit para mahawakan, mahalikan o makapunas sa imahe ng kanilang panyolito o kahit na anong tela. Meron din silang paniniwala na ito'y makapagdadala sa kanila ng swerte o milagro. Hanggang sa ngayon, marami ang namamangha sa tatag at lakas ng pananampalataya ng mga tao na pinapakita para sa poong itim na Nazareno, na maririnig mong umaawit ng Viva Nazareno. Nagawa nilang tumagal sa loob ng 17 oras na maglakad ng nakayapak sa kabila ng araw at matinding buhos na ulan. Ito ba'y dahil sa kahirapan na nagtutulak sa kanila sa depresyon at gawin upang marinig ang hiling nila sa langit? At sa kabilang dako naman nito, meron ding mga prominenteng tao at mga kilalang politiko na namamanata. Marami ng kaganapan at pangyayari sa kasaysayan ng simbahang ito, at ito ang mga sumusunod. 1586, ang bantay misyon ng mga Pransikano mula sa Santa Ana de Sapa na naging bayan sa dekree ni Gobernador General Santiago de Vera bilang unang pari ng parokya, si Padre Antonio de Nombella, ang Arbyobispo ng Maynila. May kura opisina dito. 1603, ang parte ng simbahan ay gawa sa magaang na materyales ay sinunog dahil sa rebelyon ng mga Inchik.
1685, ang parokya ay nailipat sa pangangalaga ng mga Jesuita ni Gobernador General Sebastian Hurtado de Conquera para lamang maibalik sa paring Diocletian noong 1639. 1645 ay nasira ng malakas na pagyanig ng lindol. 1728, ang Arsobispo ng Maynila, Bermudez G. de Castro ay nakapagtanggap ng pallium mula sa obispo ng Cagayan. 1767, mga paring Recoleto na may confraternity ni Hesus Nazareno sa Intramuros ay naghain ng imahe ng Nazareno sa panunukala ni Arsobispo Basilio Sancho. 1791, nasunog ang simbahan. 1863, ang simbahan kasama ng ibang istruktura ay giniba. 1864, konstruksyon ng batong simbahan ay pinasisimulan nila Padre Eusebio de Leon at tinapos ni Padre Manuel Rojas. 1929, ang simbahan ay nasira ng sunog at ang pagbuon ay sinimulan nila Padre Magdaleno Castillo sa plano ni Architect Juan Nakpil. 1933. 1975, Obispo Hernando Y. Antiporda at Padre Raimundo Costallas ay na-murder. 1981, bumuo ng 3 building ng Quiapo Parochial School si Monsignor Jose C. Abrial at Hidalgo na pinamahalaan ng Sister of St. Paul de Charters. 1984, sa ilalim ng pamamahala ni Messenger Jose Abriol, ang simbahan ay naisa modelo ni Architect Jose Maria Zaragoza at Engineer Eduardo A. Santiago na binasbasan ng kabatugan ni Jaime Cardinal Sin noong ika-28 ng September 1987. 1988, ginawang basilika sa pagkukusa ni Jaime Cardinal Sin at Papal Nuncio, Most Reverend Bruno Torpigliani. Ang altar ni San Lorenzo ay nabasbasan ng Nuncio noong ika-1 ng Pebrero 1988. 1989, nang dahil sa pagkabukas palad ng mga taga-Quiapo, mga depoto ng Nazareno, 5 bronze bells at 3 electronic clock ay nakamit mula sa Holland. 1992, Sacerdotal Golden Jubilee of Messenger Abriol. Sa sumunod na pagkakataon, sa aming paglilibot, aming nilapitan at sinalubong ang isang Ginoo na papalabas ng simbahan at aming nilapitan upang mahingi ang kanyang kwento kung bakit siya nagsisimba sa Quiapo Church. At siya ay si Ginoong Rudy Tolentino. Ano pong pangalan niyo? Ruby Tolentino, Ilan taon na po kayo? 51. Gano'ng kadalas po kayo Pag bumababa ako, nagsisimba ako dito. Galing sa barko. Parisiman po kayo. Oo. Nagpapasalamat ako sa kanya. Tapos pag malapit na naman ako sasampa, nag-pray din ako Para sa guidance po. guidance. Ganun lang yung Bali- simpleng ano ko. Bali, since kailan pa po kayo Simula. Simula nung nagsiman ako, 2000, ganun po ang every palagi mga sampa bumababa. Dito ako. sa structure po ng Quiapo Church, ano po yung natas niyo nagbago? Wala naman po ba?
Compare po dati. Oo, may mga nagbago rin noon. Pag ganyan dati. Very crowded na talaga siya. Wala talaga nagbabago yata ito dito sa kapila. Sa security po, tsaka sa utility niyo po yan. Facility. Security, hindi ko na masyadong dito. Masyadong hindi ko kabisado eh. Security natin. Sa mga sa mga fiesta po dito, po ba kayo? Hindi ko na inaabot yun. Sabagay. Sa trabaho niyo nga po kasi. Pero nanonood ako minsan sa TV kung hindi ako namin kapunta. Okay po. Nanonood na. Kasi masyadong siksikan pa, crowded. So hindi na kami nakakapunta minsan kung nandun man ako sa bahay. Ang Plaza Miranda. Taong 1961, sinimulan ng dating ni Mayor Arsenio Lacson ang pagsasagawa ng Plaza Miranda. Ito ay isang pampublikong parke na may lawak na 5,358 square meters sa kahabaan ng Quezon Boulevard sa Quiapo, Manila, na may kapasidad na 6,074 na katao. Ito ay sinunod sa pangalan ni Jose Sandino E. Miranda, dating kalihim ng pananalapi noong 1833 hanggang 1854. Dito rin matatagpuan ang isa sa pinakakilala at makasaysayang simbahan sa lungsod na Maynila, at ito ang simbahan ng Quiapo. Masasabing makasaysayan ang lugar na ito dahil sa ilang mga pangyayaring nasaksihan dito na tumatak sa bawat Pilipino. 2 sa 4 na kanto nito ang may marka ng kasaysayan. Isa na rito ang plake sa bandang timog kanluran nito na kung saan nakasaad ang naganap na pagsabog sa mismong lugar o ang Plaza Miranda Bami na nangyari kasabay ng pangangampanya sa distrito ng Quiapo ng Partido Liberal noong Agosto 21, 1971. Tinatayang 9 na katao ang namatay, karamihan pa dito ay ang mga bata sa edad 5 taon pataas at 75 katao ang sugatan. Sa timog silangan naman ay matatagpuan ang rebulto ng isang babae na nakataas ang kamay habang hawak-hawak ang isang torch na nagsisimbolo ng kalayaan. Ang nasabing kanto ay dineklara ng gobyerno ng Maynila bilang Plaridel Corner. Sunod sa sagisag panulat ni Marcelo H. Del Pilar, isa sa sumulat at lumikha ng La Solidaridad noong Agosto 30, 2005. Bigay galang sa pagkamatay niya. Kasulatan dito ang wikang Pilipino na nagsasabing, "Tutol ako sa sinabi mo, ngunit ipagtatanggol ko hanggang sa kamatayan ang karapatan mong sabihin iyon." Napansin-pansin din ang paggamit ng granite tiles sa kabuuan at ang dalawang naglalakihang arko na naghihiwalay ng isang maliit na arko. Sa kasalukuyan, ang simbahang ito ay nagpapatuloy sa pagpapaunlad nito at sa pagbibigay ng pagpapala sa bawat tao na nagsisimba dito. Patuloy rin ang pagdagsa ng maraming tao, kaya mas pinahigpit pa ang seguridad para sa kaayusan nito.